Ah, brothers and sister, magandang hapon po So hindi ko po nakita yung inyong mga katanungan doon sa ating YouTube channel. So dito po ihintayin ko po ang inyong mga katanungan upang sagutin na inyong itatanong doon sa ating topic sa YouTube channel. Iniimbitahan ko po kayo na magtanong po patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli si Brother Melchor po ay nag-aantay at nag-iimbita sa inyong mga katanungan dito sa ating In Defense of the Truth page, na doon po sa ating YouTube channel wala pong nagre-rehistro doon ng mga tanong, no? Nag-live po ako sa YouTube channel natin tungkol sa resurrection of our Lord Jesus Christ, no? Wala po akong nabasang mga tanong doon, puro video lang po. So wala pong nagtanong. So dito po, kung meron po kayong mga katanungan dito, inaabangan ko po ang inyong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay sa ating YouTube channel, at isasama po natin ito doon. Idudugtong po natin sa mga katanungan nyo doon sa ating tinalakay na topic tungkol sa resurrection of our Lord Jesus Christ. Muli, magtanong po kayo habang hinihintay po natin ang mga katanungan ng mga manonood sa YouTube channel at YouTube page. Sabi ni Sheila Cortez, Happy Easter. Yes, Sheila Cortez, Happy Easter to you and your family. Mabuhay ka, isa kang dakilang hero ng ating bansa at ng buong mundo. Pagdasal po natin ang mga katulad nila na mga frontliner na nakikipaglaban doon sa kalaban na hindi nakikita. Ano po? Muli po, yung pong ating YouTube channel, meron po akong video doon na katatapos lang na hindi ko nakita may nagtanong, na walang lumalabas po ng mga tanong. Ano po? So dito po, inihintay ko po kung meron po kayong mga katanungan. Nandun na po sa page natin, sa channel natin, yung tungkol sa resurrection o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nandun na po, direct na po akong naka-live doon. So brother and sister, kapag ka po tayo magtatanong tungkol sa ating Catholic faith, kay Eddie po kayo magtanong. Sinong Eddie ba yon? Eddie sa mga pare, Eddie sa mga lay minister, Eddie sa mga katikista, at siyempre Eddie sa akin, para po masagot po ang inyong pananampalatayang Katoliko. Ulit ko po, yung hindi po nakapanood doon sa YouTube channel, nakapag-live na po ako doon at hindi ko po makita yung inyong mga tinatanong doon. Wala po akong nakitang lumabas sa screen doon na tanong. Dito meron, no? Sabi ni Nadram, Nadram is watching. Happy Easter, Happy Easter, Happy si Esther. Glory to God, ano? So, inintay ko po, brother and sister. Salamat sa nanonood ng 14 na nanonood. Kung meron po kayong katanungan, ay hinihintay ko po tungkol sa resurrection na ating pinananampalatayaan, na si Kristo ay namatay ng Biyernes ayon sa binasa ko, at sa mga referensya na pinakita ko doon sa YouTube channel. Magtanong po kayo kahit po outside the topic o tungkol sa ating Catholic faith. Sasatugutin po natin yan ng direct to the point at punto for punto. Ano po? Iniimbitahan ko po kayo na ang ating ginawang YouTube ay open na po para sa live at magagamit na po natin. Okay po. Sino po dyan ang mayroong katanungan? Inaantay ko po ang inyong mga katanungan. Ano po? Lista nyo na po. Sheila Cortez, sabi mo mayroong kang katanungan. So hinihintay ko na magtanong po kayo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, sabi niya, I am the resurrection and the life. John 11:20. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya mismo po ang bumuhay sa kanya, di ba? Ito nga yung, even si David, nakita ni David ang kanyang pagkabuhay na maguli. Sabi ng Acts chapter 2 verse 31. Nakita ni David at ipinahayag ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ilang taon ang pagitan ni David at ng Panginoon? Bakit nakita to ni David yung pagkabuhay ng Kristo? Ayon sa Acts 31. That is the prophecy na dahil ang paniniwala ng mga Hudyo ay meron talagang muling pagkabuhay. Yun ang kanilang faith. Even Abraham
believe na mayroong muling pagkabuhay at ito'y pinatunayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi pa doon sa Pilipos 3:10, binasa ko doon, may kapangyarihan siyang muling buhayin ang kanyang sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Acts, Pilipos 3:10 at Roma 6:5. May siyang kapangyarihan na buhay. Kaya nga yung sinabi ko doon sa ating YouTube channel na yung sinasabing muling binuhay ng Diyos, it refers to His humanity. Diba? Refers to His humanity. Dahil ito ay ginagamit ng mga apostol upang lalong maniwala ang mga Hudyo at Grego sa tinatawag nating muling pagkabuhay. Dahil mayroong mga grupo ng mga Sadduceos, mga Sadducees ba yun, kung di ako nagkakamali, na hindi bubuhay muli ang mga patay. Pero ang mga Pariseo naniniwalang bubuhay ng mga patay. Kaya doon nagtatalo-talo. At yun ay kino-contest ng mga apostol na sabi niya, itong Kristo na muling binuhay ng Diyos, ginagamit nila iyon upang patunay na ang ating Panginoon ay tunay na buhay. Hindi yun pinapatunayan ng konteksto na kung iisipin mo na kung Diyos pa yan, bakit binuhay din ng Diyos, di ba? Hindi po ganoon ang unawa doon. Ano po? Okay, sabi ni Holo Labajo Gutierrez, paano po ang magbilang ng araw sa mga Hudyo? Brother, salamat. Okay, brother, take note. Gagamitin natin yung Biblia na John 11:9, di ba? Sabi ni Jesus, hindi ba't mayroong 12 oras sa maghapon? Ayan, 12 oras po. Sundown to sundown o sunset to sunset. Paano ang pagbilang yung tinatawag na reckoning time? Ito, kung meron kang makita nito, bilhin mo, nandito ako paano lang ginagamit. Ang sabi dito, the Roman divided the day into 12 hours. So, tama yung sinabi ni Jesus. Di ba? Di ba't mayroong 12 oras sa maghapon? John 11:9. Napakalinaw. The first hour, yung tinatawag nilang hora prima, first hour, hora prima, began to sunrise, mula sa pagsikat ng araw, nakita nilang lumilitaw na yung araw, first hour ang tawag nila doon, no? Then approximately 6 a.m. Alas 6 ng umaga, yun ang unang araw nila, unang oras, hora prima. The 12-hour hora de duodecima. Napakinig, no? Ang 12 oras sa kanila ay hora duodecima and then sunset approximately 6 p.m. Kaya nga sabi ni Jesus, 12 oras sa maghapon. Tama. Kaya yung time na pinako si Kristo na namatay nung hapon ay pinatunayan ng Biblia ang binasa ko. Sabi dito, Friday talaga siya namatay. Ano po? Hindi, ito po yung ginamit ko na nakalagay mismo Friday talagang namatay si Kristo. Kaya yung nagbibintang sa atin na hindi raw Friday, Sunday na buhay si Jesus, mali po yon. Ito po ang kanilang mga oras sa pagbibilang. Hora primera, first hour, 6 to 7 a.m. Hora segunda or second hour, 7 to 8 a.m. Hora terciana, third hour, 8 to 9 a.m. Hora quinta, fifth hour, 10 to 11 a.m. Then hora sexta or 6 hour, 11 a.m. to 12 a.m. Then hora septima or 7 hour, 12 to 1 p.m. Hora octava, 8 hour, 1 to 2 p.m. Yan ang pagbilang nila, yung tinatawag nilang reckoning time, brothers and sisters. Yung pang tinatawag nilang hora nonana na 9th hour, 2 to 3 p.m. Ayan. Hora undecima, yung tinatawag nilang 11 hour or 4 to 5. Then, hora duodecima o yung 12 hour. 12 oras lang po ang kanilang bilangan. Pansinin ninyo nung si Kristo ay nagbigay ng talinghaga tungkol sa mga gagawa. Kahit tanghali, hapon na yung kinuha, pare-pareho sila ng bayad. See? May nagreklamo, Lord, kaya kinuha mo ganitong oras. Yung isa ganito, tas parehas lang ang bayad. Dahil ang ginagawa ni Kristo ay, 12 oras ang bilang nila that time, hindi 24 oras. Kaya wag po tayong maniniwala doon sa sinasabing hindi daw Biyernes Santo pinako, hindi raw linggo. Ang linaw-linaw ng binasa natin doon sa ating YouTube channel na ang sabi? At nung unang araw ng sanlinggo, madilim-dilim pa.
pumunta si Mary Magdalene ng isa pang Maria na nakita nilang bukas. At may nakita silang tao, sabi, ang Kristo na inyong hinahanap ay muling nabuhay. Wala na siya rito. Unang araw ng Sanlinggo, Biyernes. Kaya sabi ni Jesus, gibain nyo ang templeng ito, sa ikatlong araw ay muli ko itong ibabangon. Yun yung kanyang human body. Sabi niya, mayroon akong kapangyarihang kuning ito. Sabi ni Jesus, di ba? Mayroon akong kapangyarihang kuning ito at ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Yun ang utos sa tinanggap niya. Na pwede niyang kunin, pwede niyang buhayin muli sa kanyang sariling kapangyarihan. John chapter 10 verse 13. Kaya yung sinasabi kong muling binuhay ng Diyos, ginagamit ng mga apostol yun para ipruweba na mayroong resurrection na pinaniniwalaan during the Old Testament pa. Hindi yan kumukontra sa kanyang pagiging divinity. Okay? Okay. So, yung tanong niya po, no, brothers and sisters. So, pinaliwanag ko na 12 hours po ang bilang nila, no. Hindi po 24 oras. Okay. Tuloy natin. Sabi ni Sheila, kung balik tayo sa mga tanong, no? Madram is watching. Paano po mabilang? Okay, Sheila, kung sino ang namatay sa cross, Diyos daw ba yun o tao? Unang-una, ang Diyos hindi namamatay. Ano ang basihan natin? Yung tinatawag nating divine mercy. Pakinggan mo, yung divine mercy. You died, Jesus, but the source of life flow out for the souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. So, shortcutting ko. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. See? Namatay sino? Yung Jesus. Sino yung Jesus na yun? Yung Jesus na nagkatawang tao o nag-incarnate. Yun ang namatay. Yung kanyang divine person o yung kanyang humanity o yung kanyang human body. Sabi niya, you died, Jesus. Di ba? Sinorkat ko, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Okay. Ang sabi doon, sino ba ang nag-suffered? Ito ang sabi ng ating Christian faith. Sabi ko sa iyo, 'di ba, si Sister Sheila, hirapan mo yung tanong. 'Di ba? Nandito mismo. Sabi, binasa ko na, no, nandoon yung kasagutan, no, na babasahin ko ulit na ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, Sister Sheila, sabi niya, if anyone does not confess that the Word, si Kristo, and God, ayan, suffered in the flesh. In the flesh nag-suffered, hindi as God. Suffered in the flesh and was crucified in the flesh. Hindi sinabing crucified as God, in the flesh, and that he tasted death in the flesh and became the first from the dead, being life and giver of life as God. Di ba? Nagbibigay ng buhay bilang Diyos, pero nag-suffered as flesh, crucified as flesh, died as flesh. Napakalinaw. Yan ang faith natin. Dahil kailanman ang Diyos walang kamatayan. Ang namatay yung kanyang humanity o yung kanyang human body. Pero yung kanyang pagiging Diyos, hindi namatay. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kailanman hindi ito namamatay. Gaya nga ng babasahin mo unang Pedro 3:19, nung si Kristo ay namatay sa laman, pumunta ang kanyang espiritu sa mga espiritong nakabilanggo at ito ay kanyang inaralan. See? Namatay yung katawan na nandoon sa libingan, pero yung espiritu buhay pa rin na nangangaral doon sa mga espiritong nakabilanggo. Died in the flesh, crucified in the flesh, raised from the dead, as God-like giver. Yun ang bumuhay sa kanya, yung kanyang divine power as God. Yun ang ating kasagutan. Ano? Sabi pa ni, maraming baon siguro itong tanong si Sister Sheila. Sabi pa dito ni kung Jeff de la Cruz, Happy Easter po sa lahat. Salamat, Jeff. Happy si Easter. Chris Romsky, Happy Easter, Bromel. Tanong ko lang po, bakit tinatawag na Easter Sunday yan? Salamat. Unang-una, hindi lang tayo nagdiriwang ng Easter, even ang mga Jewish people may Easter. Easter rite tayo, kaya Easter Sunday ang ginagamit. Tayo ay Easter rite. Easter. Tayo ay Easter Church. Easter rite ang ginagamit natin. Ano? Yun po ang sagot natin. Tayo po ay Eastern Church, kaya Easter rite ang ginagamit natin. Take note,
Wala pang Christianity, meron ng mga Easter na sineselebrate ang mga Hudyo, mga ninuno ng mga Hudyo, meron na silang Easter na sineselebrate. Okay, no? Kaya Easter, dahil tayo ay Easter Church, at saka Easter Rite ang ginagamit natin. Yun ang sagot. Okay? Okay. Iglesia ng Katolisismo, explain mo si San Longinus, bro. Itong si Saint Longinus, actually, meron akong libro na yung facts about si Longinus. Si Longinus na isang malabo yung mata, na naging tagasunod ni Kristo, isang Romano, isang kawal Romano, na yun yung umulos o sumaksak sa tagiliran ni Kristo, at nung ito ay nasaksak niya, sa kanyang tagiliran dumaloy ang tubig at dugo na napatakan yung mata niya, dahil yung mata niya ay malabo ang paningin at ito ay nakakita ng maliwanag. Kaya na-convert itong si Saint Longinus, at siya yung nagsabing tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Naniwala si Saint Longinus at iniwan niya ang kanyang pagiging mamamayang Romano. Siya ay sumapi doon sa tinatawag na Christianity. Kaya siya ay naging santo. Kahit sinaksak niya ang tagiliran dahil yun ay prophecy, naging siya tagasunod ni Kristo dahil nakakita siya ng himala, dahil yung kanyang mga mata na malabo ang paningin naging malinaw nung ito ay natuluan o natalsikan ng tubig at dugo na dumadaloy sa tagiliran ng ating Panginoong Hesukristo. Briefing lang yung binigay ko, pero meron akong talang buhay ni Saint Longinus. Ano po? Okay, Sheila Cortez. Sa setting sa YouTube, kuya, baka classified as kids video, kaya, okay, disable ang live chat. Ayun. So, na-disable ba yung live chat natin, sister, ano? Ganun pala yun. Pasensya na kayo, hindi ko alam, no? Pero kung titingnan mo, nandoon naman nung binuksan ko pagkatapos. Kinakailangan pala hindi yung as kids video, no? Kaya disable ang live chat. So, dapat pala sa mga, sa mga adult, no? Okay, salamat sa yung sa susunod. Ko na, hindi ko na inalagay classified as kids video, no? Hindi pala ganun. Salamat. Okay, Alexander yan is watching. Mo itong katanungan na to, ipasasali natin kay Brother Ryan. Okay. Sabi ni Alexander yan is watching. John Wietz, tama, after 3 days na buhay siya, linggong pagkabuhay. Hermeneutics ang tawag niyan. Bilangin ang araw, hindi oras. Yes. Baliktad, brother, bilangin ang araw. Hindi ang oras. Hindi ay na sinabi ko, 12 oras sa maghapon, no? Yung ang gagamitin natin, yung tinatawag nating Roman reckoning time, gaya na in-explain ko, no? Joel Lirio Marte, blessed and happy Easter to all. Okay, salamat. Adrian Patangi, happy Easter, Bromel. Salamat din sa iyo, happy si Esther. So, ganun pala, no? Dapat pala hindi ilalagay sa kid. Pasensya na, hindi ko napindot yun. Bigla na lang ako nag-live. Ngayon, so alam ko na ganun pala, para may lumabas na, ika-categorize natin as adult para merong mga katanungan. So, sa susunod, abangan nyo po, nakalinya po yung inyong mga request na mga katanungan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung sino po yung merong nais na katanungan, kahit outside the topic, sasagutin natin. Salamat sa mga taga-subaybay. San Francisco, namatay po talaga si Jesus, as in blanco, wala na siyang ginawa. Hindi blanco, kasi may verse na sinasabi na si Jesus ay namatay at nanaog sa kinaroroonan ng mga matay. To Fritz, salamat po. Yes, hindi blanco, dahil nung namatay siya, yung kanyang katawan nandoon sa libingan, yung kanyang espiritu nanaog sa mga espiritong nakabilanggaw. Unang Pedro chapter 3 verse 18, 19 and the following verse. Inaralan niya ito. Okay, no? May ginawa pa rin siya. Hindi siya, ibig sabihin, totally the blackout. Hindi. Yung kanyang espiritu, pinuntahan doon yung mga espiritong na nakabilanggo na naghihintay ng katubusan. Okay, Jomar Sabanal. Kuya Mel, ba't parang namamaga kaliwang pisngi mo? Alin dito, brother? Ito? Siguro kakatulog siguro to, brother. Ay puro lockdown. Ang lockdown namin ay hanggang April 30. Namamaga ba? O talagang puro kain na lang ng sardinas at saka ng isang buong manok o at isang buong baka ang aming natanggap. Ano po? Isang buong baka at isang buong manok. Ito po ang isang buong manok na natanggap namin. Ayan, manok yan, di ba? Chicken.
at isang buong baka. Kaya siguro lumaki yung pisngi ko. Dahil nagbigay ng isang buong baka at isang buong manok. So, di ba? Okay, salamat. So, kung mayroon pang mga katanungan, naghihintay po ako ng katanungan nyo. So, susunod pala, by categorize pala, no? Na dapat po ilalagay natin sa adult. Okay. Si Adrian Patangi, itong si Adrian Patangi, masipag tong magtatanong eh. Ang sabi dito ni Adrian Patangi, bakit magkaiba po ang ginawa ni Judas sa 30 pilak na gospel ni John sa Acts of the Apostles? Salamat. Actually, unang-una, yun ang view. Okay, magkaiba sila ng view. No, iyon ang view ni Judas, ni Saint John, at yun din ang view ng gospel ni John at yung bakit magkaiba ang ginawa ni Judas sa pilak? Pilak na gospel ni Judas at sa Acts of the Apostles. Parehas yan, pero magkaiba lang sila ng view, di ba? Ayon kay Acts ito, ayon kay John ito. Kaya nga, di ba, ang ebanghelyo ayon kay Juan. Ayon sa simbahan ni Juan o sa community ni Juan, yun ang kanilang na-view. Kaya yun ang kanilang sinulat. Ayon naman doon sa Acts, yun ang kanilang na-view na sabi niya, itong ay aming isiniyasat at kami ay ang aming batayan, yung mga eyewitness, yun ang kanilang naging batayan. Kaya hindi po magkakontra yun. Yung Acts, yun po ang kanilang view, at yung John, yun ang kanilang view. Hindi magkakontra tungkol doon sa salaping pilak. Okay, kalasag ng katotohanan, resurrexit, sikot, dixte, alleluia, amen, kalasag ng katotohanan, salamat. Bro Melchor, happy Esther. Happy talaga si Esther. Hindi lang si Esther ang happy, tayong lahat. Dahil itong ating pagdiriwang ay tanda at simbolo na itong COVID-19 ay napagtagumpayan na noon pa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa, pasasaan ba't babalik din yan sa normal. Amen? Okay, sabi dito, napanood ko po debate nyo ng isang Muslim sa Luneta noong 2016. Ano nga po ang nangyari doon at di ko kasi natapos ang ibang part. Actually, naabutan kami ng oras noon. Niyayaya ko sa labas na doon nagalamin kasi that time may curfew doon hanggang 12 lang yung pamamasyal doon. Inabot kami ng 12 doon pero hindi niya namin pinagpatuloy at umayaw na rin siya. Lagi ko siyang iniimbitahan, imbitahan uli ako. Hanggang ngayon, wala. Pero okay lang, kaibigan na natin siya ngayon. Kaibigan natin siya bilang kay Kristo. Naniniwala naman din sila kay Kristo. Nagdangan nga lang, hindi natapos yun dahil inabutan kami ng pagsasara ng Luneta noon dahil dati ang Luneta hindi naman sinasara. So, nung naging mayor si Erap, sinarado na yon. Kaya hindi na natuloy. Sabi ko, para matuloy, doon kami sa may tagiliran dahil doon pwede naman magpatuloy. Hindi na niya pinagpatuloy. So, sana awa ng Diyos, imbitahan niya tayo uli para sa isang maginoong talangkayan. O yung tinatawag natin interfaith dialogue. Okay? Salamat, Eric S. Bartolome. Marieta C. De Leon, thank you again, sis. I just attend the Holy Mass here in the Church of St. Andrew Catholic, Patra. Amen. St. Andrew Catholic, parang si Marieta C. De Leon nasa ibang bansa. Si St. Andrew, siyang kaya yung Patra na yan? Baka sa India to, no? Chris Romsky, yung mga espiritong nabilanggo, Bromel. Ibig sabihin yan ba ay purgatory? Kasi kung literal na hell yun, di ba wala ng kaligtasan? Yes. Ang tawag dyan ng mga scholar, unang-una, yung tinatawag na limbo of the fathers. Di ba? Limbo of the fathers. Ang tawag ng mga, yung iba ang tawag yan, bosom of Abraham. Pero kung babasahin yan, realm of dead. Realm of dead. Digdig ng mga patay at sinanaog sa mga digdig ng patay. Kasi yung salitang hell, galing yan sa salitang Gehenna or Gehinnom, Valley of Gehinnom. Kaya Gehenna o yung tinatawag na hell, doon galing yung salitang hell. Brother, salamat sa iyong tanong. Yan ay hindi ibig sabihin na yon ay yung hell na sinasabi doon na ikalawang kamatayan. Yun yung forever damnation na wala nang makakalabas doon. Pero ayon sa mga scholar, tinatawag nila itong limbus of the father o yung tinatawag nilang bosom of Abraham. Kasi yung mga sinauna nando doon inilagay ni Kristo sa kanyang pagbabalik, dinala niya yun sa langit, brother. Efeso chapter 4 verse 4 and the following verse 8-9 nando doon. At nang siya nanaog sa kailaliman, nagdala siya ng maraming bihag at binigyan niya ng bawat kaloob ang bawat isa. Dinala sa langit yan.
Efeso chapter 4 verse 8 and the following verse. Nandoon. Basahin natin, no? Ano sabi ni Kate Lopez Nuki? Jesus died and come down to hell to save and lift them up because He is the resurrection. Yes, may nagtatanong bro, bakit si Judas di niya sinama papunta sa langit? Unang-una, wala tayong mababasa na kung nasaan si Judas. Ang sabi ng mga apostol doon sa Acts of the Apostles chapter 1 verse 20 in the following verse, na sabi doon, lalarapat lamang siyang sa dapat niyang kalagyan. Di ba? Sabi ni San Pedro, sa si Judas na nagbudhi o yung nagkanulo sa ating Panginoon, nararapat lamang siyang mapunta sa dapat niyang kalagyan. Di ba? As a Catholic, unang-una, ang stand ko ay hindi stand ng simbahan about kay Judas. Dahil ang simbahan natin tahimik sa kaso ni Judas. In my own stand, kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin si Judas ginamit ng Diyos para matupad ang nasasaad sa banal na kasulatan. Sa ibang pamamaraan nga lang. Pansinin ninyo nung sila ay nagkaroon ng tinatawag nating Sedar o yung Passover meal, nandoon si Judas kasama niya. Sabi niya, ang dugong ito ay ibubuhos sa lahat para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng marami. At take note, si Kristo pa ang nag-udyok na sabi kay Judas, at nang makita ni Jesus na pumasok na sa Satanas sa katauhan ni Judas, at sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gusto mong gawin. Di ba? Siya pa ang nagbigay ng go signal kay Judas dahil nakita niya si Judas ay possessed na ng demons. Once ang isang tao na po-possess, hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, ano sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. See? Titignan mo ron na si Judas, ano nangyari? Si Judas ay instrumento rin para maganap ang dapat maganap, matupad ang dapat matupad na nasasaad sa banal na kasulatan tungkol sa si Ebed Yahweh o tungkol sa suffering servants. Kaya in my own stand, not the stand of the church, but the stance on my own opinion, possible na kinaawaan din siya ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, ang sino man nagkakasala sa anak ng tao ay may kapatawaran. Kanina nagkasala si Judas sa anak ng tao. At sabi ni San Pedro, Panginoon, ilang beses niyo po bang patatawarin ang aking kapwa? 7 beses hindi, 77 beses pa. Ang kakatwiran natin, ba't nagpakamatay? Hindi rin napatawad dyan. Take note, brothers. Ang simbahan natin that time, kumambyo. Dahil during that time, ang nagpapakamatay, hindi pinapasok sa simbahan. Diretso na yan sa libingan o sa cemetery, walang basbas. Pero sa panahon ng mga nagdaang araw, kumambyo ang simbahan. Binimisahan, binibindisyonan, bakit? Dahil ayon sa scientist o mga siyensya o mga doktor, na ang tao pa lang na papakamatay ay wala sa katinuan at wala sa sarili. Dahil si Judas ay wala at lito sa kanyang sarili, dahil siya ay possessed or under influence of Satan, kaya niya nagawa ito. Take note, nagsisi si Judas bago nagpakamatay. Take note din, ang lahat na nagpapakamatay, karamihan dyan, nag-iiwan ng suicide notes at humingi ng awa sa Diyos. Di ba? Tingnan natin yung punto. Kaya nga ang simbahan natin tahimik. Kung si Judas ba ay nasa langit, kung si Judas ba ay kung nasaan, tahimik ang simbahan tungkol kay Judas. Kaya in my own stand, possible na binigyan din ng gantimpala ng Diyos yan. Dahil siya mismo sabi niya, ang kaibigan, ano sabi doon? Jesus, kaibigan ang tawag niya kay Judas. Kayo'y aking mga kaibigan at hindi mga kaaway. Kaibigan ang turing niya kay Judas. Di ba? Sabi niya gano'n, ibibigay ng ang kanyang sariling buhay para sa kanyang mga minamahal na kaibigan. Sa tingin mo, hindi mahal ni Jesus si Judas? Sabi niya, ang napakaganda kung iaalay ng isang kaibigan, ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tinawag niya itong kaibigan, hindi kaaway. Kaya nga, ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo, idalangin ninyo ang, di ba? Tinuturo ni Jesus. Tapos sasabihin natin na, ganun lang ba ang ng Diyos na dahil ginamit ka ng Diyos para matupad ang kasulatan, wala ka namang bang ibibigay na merito?
Take note, kapag ka ang isang tao ginamit ng Diyos, imposibleng walang meritong ibibigay yan. Kung ang mahal na birhen ginamit para magkatawang tao ang anak ng Diyos, si Judas kaya ginamit para matupad ang kasulatan. Sa tingin ba natin, wala itong merito? Hindi ginusto ni Judas na siya ang gumanap ng katuparan ng nasasaad sa kasulatan, pero sa kanya yun natupad. Kaya kung si Judas, kung ang mahal na birhen ay ginamit ng ating Panginoon para magkatawang tao sa ikaliligtas ng kasalanan, si Judas din ginamit ng Diyos para matupad ang nasasaad sa kasulatan. Kaya nga ang ating simbahan, tahimik sa kaso ni Judas Iscariote, kung siya ay nasa langit ba o kung siya ay naroroon. Gaya ng sinabi ng ating San Pedro o si San Pedro, ang sabi, siya ay nararapat lamang sa dapat niyang kalagyan, pero hindi sinabing nasa impyerno. Siya ay nararapat lamang sa dapat niyang kalagyan. Acts of the Apostle, chapter 1, verse 20 and the following verse, no? 18-19 and the following verse. Basahin niyo po doon, no? Jerry Rublica, inaralan po ni Jesus ang mga namatay. Possible po ba na si Judas nakapakainig doon at napatawa din ni Jesus? Jerry Rublica, gaya ng sinabi ko, di ba, sabi ni Jesus, ang sino mang magkasala sa anak ng tao ay may kapatawaran, ang sino mang magkasala sa Espiritu Santo walang kapatawaran. Si Judas ay nagkasala sa anak ng tao at pinagkanulo niya ito. At pangalawa, sabi niya, sa ikapagpapatawad ng marami. At sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil si Judas ay possess na ni Satanas. Kaya ito sinabihan ni Jesus, gawin mo na ang dapat mong gawin. Di ba? Kasi kapag ka ang isang tao under the influence of Satan o possessed by Satan, wala yan sa katinoan, brother. Dahil ikaw ay nandoon sa possessed ka by the power of the demons. Kaya Judas Iscariote, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung siya ay nasa langit o nasa anumang lugar. Gaya nga ng sabi ni San Pedro, siya ay nararapat lamang sa dapat niyang kalagyan. Ang simbahan, tahimik diyan. Hindi sinabi ng simbahan nasa impyerno at hindi sinabi si Judas ay nasa langit. Pero kung babasahin mo ang Biblia, napakaganda. Tinawag niya itong kaibigan, mahal na kaibigan. Di ba sabi niya, ang maibibigay ng isang mahalagang bagay na ibibigay ng kaibigan sa isang taong kanyang kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tinawag niyang kaibigan si Judas Iscariote. Kaya possible na meron din siyang natanggap sa Panginoon dahil siya ginamit ng Diyos para matupad ang nasasaad sa kasulatan. Okay? Nadram, okay, walang tanong. Ariel Tingson Pagadora, may kopya kayo ng page tong Catholic versus Muslim debate? Actually, nandoon yan sa In Defense of the Truth YouTube channel natin, ano? Rowena Hill Raboy, no bro, sa Greece po. Greece, sorry. Po yan, mention ng Petra po, Petra sa Bible, pati din sa Thessalonica. Okay, yung Petra, nandoon yang mababasa yan doon sa Habakuk. Lungsod na inukit sa bato. Petra yon, tama ka, correct. Nasa Habakuk yon. Yung Petra ang sinasabi mo. Salamat sa ano pala yon. Sa Greece, yung Petra, yung inukit sa bato. Okay, salamat. Adrian Patra ba o Petra? Okay, Adrian Patangi, kung hindi po ba nagbigti si Judas, possible mo ba naging martyr siya sa simbahan? Actually, siya nga yung katuparan doon, di ba? Na siya ay magpapakamatay at magbibigti sa salaping pilak. Unang-una, gaya ng sinabi ko, tahimik ang simbahan at walang final statement tungkol kay Judas. Kung aaralan natin ang ating banal na kasulatan, may merit din si Judas doon kung titingnan mo. Di ba? Sabi niya nga, at nang nakita ni Jesus na pumasok si Satanas kay Judas, si Jesus pa ang nagbigay ng go signal. Gawin mo na ang dapat mong gawin. At nung si Judas ay nahimasmasan, ibinalik niya ang salaping pilak, naghingi ng kapatawaran. Dahil ayon sa scientific discovery nila o yung proven na kaya ang tao ay nagpapakamatay dahil wala sa sarili at katinuan. Kaya nung mga nagpapakamatay dati, hindi dinadala sa simbahan. Ngayon, dinadala na at binibindisyonan. Kasi maraming natatagpo ang mga suicide notes na humihingi ng tawad sa Diyos. Possible din na nakatanggap si Judas ng kaligtasan dahil sabi niya, ang dugong ito ay ipagpapatawad ng lahat ng maraming kasalanan. Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung magnanakaw, nakakuha.
nakakuha ng gantimpala. Bakit? Ngayon din, anong nagawa ng gantimpala? Anong nagawa ng gantimpala? Anong nagawa nitong magnanakaw na to? Pinagtanggol si Jesus na tayo ay nararapat lamang sa parusang, pero ang taong yung walang kasalanan. Si Judas, mas matindi ang ginawang ni Judas. Dahil sa kanyang pagiging Judas, natupad ang banal na kasulatan. Napakahirap nun. Walang sino mang tao na tatayong sa katayuan ni Judas para ipagkanulo ang Diyos. Wala. Pero dangan nga lamang, siya yung naging katuparan ng prophecy. Di ba? Kaya nga ang tawag niya mahal na kaibigan, di ba? Kaibigan, tinuring niyang kaibigan. Pero ang sabi ni Jesus nung sila'y nagsisidar, ang sabi niya, kayong 12 ay kasama kong uupo sa aking kaharian. 12 yung sinabi ni Jesus. Kayong 12 ay kasama kong kakain at uupo sa aking kaharian. Wala pa si Matayas doon, pero binanggit niya 12 ang uupo. Hindi pa patay si Judas, nandoon sila during that time na nagsesedar o nagpa-pass over. 12, kayong 12 ay kasama kong uupo sa aking kaharian. Si Matayas wala pa ron, kompleto pa. Kaya wag nating sabihin si Judas nasa impyerno, no? Only God knows kung ano ang merit na nakuha niya sa Diyos. Take note lang, sinabi ni Jesus, kayong 12 ay kasama kong uupo sa aking kaharian. Kasama niyo si Judas doon, brother. Okay. Eric S. Bartolome, replying to Ariel Tingsan, punta ka YouTube, marami doon. Okay. Rowena Hill Raboy, God bless po bro, taga-sabay boy mo ako. Salamat Rowena Hill Raboy. Gaya ng sinabi ko, no, kay Eddie kayo magtanong. Kay Eddie sa mga pare, Eddie sa mga ministro ng simbahang katoliko, sa mga lay minister ng simbahan, sa mga katekista, at kay Eddie sa akin din para maintindihan natin ang ating pananampalatayang katoliko, no? Kay Eddie po kayo magtanong, kay Eddie, hindi kay Eli, kay Eddie. Okay? Happy Easter, Bad Melchor, Lard Nadella Senahon, watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless all CFD. Mabuhay ka, Lard Nadella Senahon. Maraming salamat from Saudi Arabia. Joaquim Yaya, Happy Easter po. Tanong ko lang po kung totoo po ba ang description ni Dante Alighieri sa Divine Comedy, yung paradiso, purgatory at inferno. Marami pong salamat. Actually, yun po ay kanya lamang opinion o ang kanyang theological opinion. Pero hindi yun de fide ng simbahang katoliko. Kasi kung titingnan mo yung hell sasabihin apoy daw na nagaganon, hindi mo ito i-consider na literal na apoy kagaya ng apoy natin dito sa lupa o sa mundo, no? Ang inaano niya lang ay that is a theological opinion of Dante's Alighieri, yung Divine Comedy. Meron akong libro niya, no? Opinion niya lang yon. During that time, 12th century yon nung sinulat ni Dante Alighieri. Anong opinion? That is theological opinion of Dante Alighieri. Okay. Rabbi Villaries is watching. Christos Vincent, thanks bro Mel. Bro, yung bang paggamit ng salitang bobo, tanga na madalas gamitin ni Soriano at taga-Soriano ay justified kasi po hindi daw pagmumura salip po ay ginagamit daw ni San Pablo na unang-una sa kanila. Kung bibili ka ng version ng Tagalog Biblia version, ang sino bang magsabi sa kanyang kapatid na bobo ka ay mapapasa apoy ng impyerno? Yung Tagalog version ngayon. Ayun, nandoon. Pagka kinuha ko, binasa ko dito, magugulat kayo nakalagay. Sino magsabi sa kapatid na bobo ka mo? Sa kanila hindi mura yon, di ba? Kasi unang-una, ang konteksto na yon, wag nating i-apply sa panahon natin ngayon. Ang Bible, intindihin natin yan sa panahon kung bakit sinabi ni Apostol San Pablo yung mga pananalitang iyon. Interpret it in that time kung bakit niya sinabi yon. Pero wag nating i-apply o i-interpret ang Biblia sa panahon natin na moderno. The Bible interpret in a time kung bakit ito sinasabi at sinulat ng panahong iyon. Hindi mo dapat ito interpretin sa panahon natin ngayon. Okay. Kung sasabihin lang bobo, hindi rin pagmumura, karamihan sa kanila ay ganun ang ginagawa. Ano po? Yun po ang sagot ko. Ano po? Chomar sa banal. Bro, Kuya Mel, bakit po kayo magaling? Marami po kami gusto malaman kwento nyo.
Unang-una, hindi po ako magaling. Walang ibang magaling kundi ang Diyos. Yung knowledge, yung wisdom na nasa akin ngayon ay hindi akin. Maaari anytime pwede itong bawiin ng Diyos. Ito ay binigay. It is a gift from God, not in my own. Dahil kung wala ang Diyos, wala akong kaalaman at kakayahan nito. Para magkaroon ka nito, ang payo ko, ask to the Holy Spirit na bigyan ka rin ng tagaya ng gift na ibinigay niya sa akin. Lagi kong Lord, dagdagan mo pa yung karunungang binigay mo, gamitin mo ako gaya ng ginagawamit mo sa akin. Yan, magpagamit tayo sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Pero kung tayo hihingi ng karunungan at gagamitin natin sa pansarili natin, hindi ibibigay ng Diyos yan. Dapat ang hangarin natin, kaya tayo humingi ng karunungan, ay para ipalaganap ang katotohanan, ipagtanggol ang katotohanan, ipangaral ang tunay na aral ng salita ng Diyos. Amen? Okay. Paano na yung free will ni Judas? Okay, free will. Yung free will niya, yung human nature natin, na may free will siya. Unang-una, lahat ng tao may free will. May kakayang pumili ng mabuti at masama. Masama ba yung pinili ni Judas? Unang-una, kung hindi gagawin ni Judas yun, sino ang magiging katuparan ng nasasaad sa banal na kasulatan? Nakatakdang maganap yun. Ganon nga lamang, natapat iyon kay Judas at siya ang nag-perform na dapat matupad sa nasaad sa banal na kasulatan. Diba? Sabi ko sa iyo, ginamit din si Judas para matupad ang nasasaad sa kasulatan. Walang sino mang tao na kahit alam mo na itong taong ito walang kasalanan, ay ipagkakanulo mo pa. Dahil nga si Judas that time ay possessed ni Satanas. Kaya nagbigay na ng go signal si Jesus, gawin mo na ang dapat mong gawin. Hindi niya sinabing, Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. Wala. Nung nakita ni Jesus, sabi doon sa talata, na pumasok si Satanas kay Judas, ito ay kanyang sinabing, Judas, wala siyang sinabing, Judas, ang sinabi niya lang, gawin mo na ang dapat mong gawin. Dahil nakita niya, possess na si Judas. Free will ba ni Judas na ma-possess siya? Hindi. Di ba? Ginusto ba ni Judas Iscariota na pasukan siya ni Satanas? Hindi, kasi para matupad ang nasasad sa banal na kasulatan, mangyayari ang dapat mangyari. Okay? Dahil nga ginamit siya ng Diyos, imposibleng hindi siya bigyan ng merito ng Diyos nun. Dahil gaya nga na sinabi ko sa inyo, ang lahat ng napoposes ay wala sa katinoan at wala sa wisyo o sa tamang pag-iisip at pag-uugali. Maraming salamat, ano? Okay. Paano yung free will ni Judas? Okay. Si Enoch at si Elijah, hindi sila nakaranas ng kamatayan sa limbo of the fathers. Po ba sila dinala ng Diyos? At yung magnanakaw, tapos sinabi ng Panginoon, you will be my father. Unang-una, merong, diba sabi niya, at siya inakyat sa ikatlong langit. Diba, merong unang langit, ikalawang langit, ikatlong langit. Saan ba yung paraiso na yun? Yung ba yung paraiso na pinuntahan, pinaglagyan kay Eva at Adan? That is a figurative, no? Kung titingnan mo, no? Figurative yung tinutukoy na paraiso. Yung paraiso, kung babasahin natin ng Biblia, tumutukoy din ito sa kaharian ng Diyos. Tumutukoy din ito sa Garden of Eden. Tumutukoy din ito doon sa lugar na kung saan wala nang iyakan, wala nang pagdadalamhati ayon sa Revelation, ano? So mahirap ipaliwanag kung ano yung paraiso na yan, pero nandoon yung hint doon sa Biblia. So saan dinala? Sabi ni Jesus, ngayon din ipagsasama kita sa aking paraiso. So saan yun? Sa kaharian ng ating Panginoon. Maaaring ito ay direct to the point sa langit. Ngayon, si Enoch, si Elias ay saan dinala yon? Okay, sa langit. Sabi ng Biblia, si Enoch ay inakyat at dinala ng Diyos ng buhay sa langit. Si Elias ay inakyat sa pamamagitan ng karwaheng apoy at inakyat sa langit. Okay. Ganito ang analogy niyan, brothers. Anong klaseng langit ba ang pinunta nila? Ganito. I-example natin ang isang kaharian ng Diyos doon sa kaharian sa lupa. Di ba? Kaharian sa lupa. Sa kaharian sa lupa, tingnan mo yung analogy ko, ha? Mayroon doong isang lugar kung saan nandoon lamang ang hari. Pero hindi lahat ng nasa loob ng kaharian nakikita yung hari. Pero nasa loob sila ng kaharian. Ayan, ha? Hindi lahat ng nasa loob ng kaharian ng hari ay nakikita at nakakasalamuha ang hari. Pero nakatira sa loob ng palasyo ng hari. Parang gano'n yun. Dinala sila sa kaharian.
Di ba? Kaya yung sinabing walang umakyat sa taas maliban ng anak, natural. Gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng nandoon sa palasyo ng hari ay nakikita o nakakapasok sa isang silid na kung saan hari lamang at yung mga hinirang ang pwedeng pumasok doon. 'Di ba? Pero yung ibang mga naninirahan sa loob ng kaharian ng hari, nandoon sila. Pero hindi nila nakikita yung hari. Pero kasama sila ng hari doon sa palasyo. 'Yun ang aking analogy, ano? Okay, salamat. Okay. So, yung si Sheila Cortez, so si Kristo din ang savior ng mga tao before his time. Kaya siya nangaral doon sa limbo kahit na si Adan at Eve sinagip niya. Yes. Sabi niya, ako ang Diyos na nagkukubli. I am the God. Sabi niya, ako noon, bukas, ngayon at magpakailanman, di ba? Today, yesterday, and tomorrow. Ako bukas noon at na today, yesterday, and forever. Sabi niya. Si Kristo noon, ngayon at magpakailanman. Hindi MMK ha. Si Jesus ngayon, bukas at magpakailanman. Siya rin po yun, di ba? The Savior. Ang Diyos nagratago sa kanyang sarili, ang tagapagligtas. Ayon kay Isaiah yan. Tatalakayin natin yan sa susunod. Ano? Lord Nadella Senahon, Broadmel, as lang po. Gusto ko lang malaman ang comment mo regarding doon sa movie na Passion of Christ ni Mel Gibson. Parihon din doon sa pagpapahirap sa Shroud of Turin. Thank you. Unang-una, kung titingnan mo yung kay Mel Gibson, grabe naman brutal yung ginawa doon sa kay Mel Gibson, ano? Pero kung i-compare mo ron sa Shroud of Turin, talagang maraming latay. Sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Di ba? May mga latay talaga. Pero yung gano'n na grabe naman, syempre, yung mga director, yung mga producer, gagawa talaga ng mga gano'n. Hindi lahat ng nakalagay sa movie ng napanood na Passion of Christ ay kagaya nung nagaganap doon sa Biblia. Unang-una, ang binuhat ni Kristo, hindi talaga literal na cross. Yung tinatawag nating patibulum, yun lang yung vertical cross nandoon na sa yung vertical na kahoy na cross nandoon na naghihintay sa Calvary. Ang dala-dala niya lang yung patibulum na gano'n, yung nakalagay lang sa balikat na pagano. Yan ang binitbin ni Kristo. Dahil kung bibipitin niya yung pakros na gano'n, ito ay tumitimbang ng 300 pounds o mahigit 100 kilogram bubuhatin mo yon. Di ba? So, ayon sa mga eksperto na nagsaliksis, ang ginuhat ni Kristo yung patibulum, naghihintay doon sa krus ng Kalbaryo, yung vertical. At ang tawag sa krus na yon, kaya nga, at sa kanyang ulunan, ibig sabihin, hindi yung letter T. Kung hindi, ang tawag doon ay crux imisa. Lagpas na ron, hindi na siya parang letter T, talagang krus na nung pinagdikit na yung patibulum at yung vertical. Ang tawag sa krus na yon ay crux imisa dahil sumobra doon sa merong lagpas kung saan pinako sa ulo niya yung kanyang titulos na Jesus Nazarenos Rex Judeus. Ang tawag sa krus na yon ay cross imisa. Hindi yung torture stick. Okay, sana maintindihan mo yung sagot ko, no? Yung kay Mel Gibson, napakagandang yon. Kaya lang Hebrew ang ginamit doon, yung original language ng mga Hebrew people ang ginamit niya, no? Maaaring meron ding pero yung ginagawa ng mga director sa movie ay hindi mo pwedeng i-compare sa Biblia dahil yung mga director naggagawa yan sarili lang script para lang mapaganda yung mga dinidirect nila, no? Meron din hawig din doon sa may Passion of Christ, yung mga pangyayari sa Biblia. Okay? Maraming salamat. Okay. Wala nang tanong, ang dami Joaquim Yaya, meron po bang basihan ang salubong? Yes, during the early Christian church. During the early Christian church or the early tradition, ang una talagang pinagpakitaan ng ating Panginoon ay ang kanyang ina. Kung hindi man ito mababasa sa Biblia, pansinin mo, namatay ang iyong anak, dapat ikaw ang mag-aasikaso doon, napupunta, maglalagay. Pero, bakit si Mary Magdalene at si Maria na asawa ni Cleopas lang ang nagpunta? Bakit? Dahil alam na ng kanyang ina na buhay ang kanyang anak. Yung tinatawag nating salubong. Sa kanya unang nagpakita ito dahil alam ni Jesus kung ano ang hirap dalamhati na dinaranas ng kanyang ina. Ayun, Seven Sorrows of Mary. Alam na alam ni Jesus yun.
Kaya para mawala ang kampigatin ng kanyang ina nung ito ay pinako sa krus, siya ang unang pinagpakitaan ito. Kaya yung salubong, that is traditional belief in early Christian belief na talagang unang nagpakita ang Panginoon sa kanyang mahal na ina. Pansinin mo, hindi na sumama sa libingan ang mahal niyang ina, kundi si Mary Magdalene lang at si Mary na isang Maria na asawa ni Cleophas. Di ba? Dapat siya yung mangunguna doon. Pero bakit hindi? Siya ang unang pinagpakitaan para hindi na siya mag-alala. Amen? Okay. Romel, nice, thank you sa explanation. Jeff Belroa. James Angad. Happy Esther, bro. Happy si Esther. Mel, bukod sa Shroud of Turin, nasa kaninang pangangalaga ngayon ang mahalagang artifacts na gumagamit ng pagpapako kay Kristo. Salamat. Unang-una, yung nandoon sa Vatican, nandoon. Unang-una, ayon sa nabasa ko na mga historya, kasaysayan, yung helmet ni Saint Great, si Emperor Constantine the Great, yung isang pako inilagay sa kanyang helmet at yung isang pako inilagay doon saan ba nilagay, sa isang sinturon niya yata o sa ano ng kanyang horse, sa kabayo, yung sa ano ng kabayo niya doon sa kanyang paboritong kabayo doon, kasi diba minsan may horseshoe na bakal, ganon, ginawang ganon yung pako kay Kristo. Yun ay nabasa ko sa isang libro, pero hindi ko sinasabi na paniwalaan natin yun. Yun ay kumbaga yun lang ang kanilang legend o yung urban legend. Pero ayon sa ating research, nandoon sa Vatican yung mga relics ng krus na pinagpakuan kay Kristo. Siyempre, kahoy yun. How many years nang naganap yun, nagkakaroon niya ng, siyempre, naagnas na yan, kahoy yan. Pero ayon sa mga scientifico, di ba, nahati-hati na nga yan, pinag-ano yung mga relic. Pero yung malaking porsyento nito, nasa Vatican. Even yung turns, nandoon, yung nail, nandoon, So, ayon sa pag-aaral, ang kahoy daw na yon ay gawa sa pinagpakuan ay gawa sa fine tree. Ayon sa nabasa ko, sa fine tree. Okay? Kaya mabigat yun, brother, no? Mabigat ang fine tree. Okay? Adrian Patangi, salamat sa pagsagot, brother. May tanong po ako sa pagkakatatag ng simbahan. Alam po natin na ang iglesia ay nasilang sa Jerusalem sa Pentecost. Subalit, ang konteksto naman ay sa Caesarea Philippi. Unang-una, hindi naman tinayo sa Caesarea Philippi. Pansinin mo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinabing tinayo, itatayo pa lang. Yun ay niyang sinabi kay Peter nung sila that time na nasa Caesarea Philippi. Philippos. Nandoon, nasa Caesarea Philipos sila nung sinabi yun ni Jesus na, sino ba ako ayon sa inyo? Sabi ng mga, kayo daw si Juan, kayo daw si Elijah, ganyan. Sabi ni Peter, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Hindi that time ay tinayo na yung simbahan, itatayo pa lang. Itatayo ko ang aking simbahan. Hindi sa Caesarea Philippo o Philippos itinayo. Pag sinabing Caesarea, diyan galing yung pangalang Cesar. Yung Caesarea, yang kinuha ang pangalang Cesar. Okay? Hindi sa Philippos tinayo, kung hindi, doon niya lang sinabi na siya ay magtatayo ng iglesia. Pero hindi sa Caesarea Philippos itinayo, kung hindi sa Jerusalem during that time na dumating ang Pentecost Day. Pansinin mo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi pa natatayo doon, brother. No? Okay. Cherry Rublica, tanong ko lang po, Bro Mel, yung kasalanan po ni Peter na pag-deny kay Jesus at kasalanan po ni Judas na pagkakanulo. Alin po mabigat na kasalanan sa kanila? Kasi po si Judas under siya ni Satan, pero si Saint Peter hindi. Actually, pareho sila. Pareho silang nagkaroon ng pagkakasala doon. Pero pansinin mo, alam din ni Jesus yun. Sabi doon sa Lucas chapter 22 and the following verse, Simon, Simon, hiniling ni Satanas, nasubukan kayo. Nasubukan ka. Ipapanalangin kita upang sa muli mong pagbabalik at palakasin mo ang iyong pananampalataya, palakasin mo rin ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Alam na ni Jesus yun. Alam na din ni Jesus na pagkakanulo siya ni Judas. Alam mo, kaya nga sabi ng mga apostol, alam mo, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Alam niya yun. Kaya nga, sabi ni Jesus, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapwa?
77 ulit mo silang patatawarin. Kaya the time nung nabuhay na muli si Jesus doon sa Galilea, na nakita niya si Jesus na meron dong inihaw na isda, sabi niya, 3 beses niya rin itong nireswakan. Sabi niya, Simon, anak ni Juan, di ba? Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pedro, 3 beses niya rin tinanong. Kaya nung sinabi ni Jesus, dadaling ka sa isang lugar na kung saan hindi mo gusto, iunat mo ang iyong mga kamay. Alam din ni Jesus kung paano mamamatay si Kristo. See? Kaya alam nila yon. Kaya yung mga yon ay may kapatawaran. Sabi nga, walang kasalanan na walang kapatawaran kung hindi mo ito ihingi ng pagsisisi. Si Judas, bago yan nagpakamatay, nagsisi muna yan. Yung sinasabing ang nagkasala sa Espiritu ay walang kapatawaran. Yes, kung hindi mo pagsisisihan. Yes, walang kapatawaran ang magkasala sa Espiritu Santo kung hindi mo pagsisisihan. Sabi nga, di ba, gaano mang kalaki ang inyong kasalanan o gaano mang kapula, kayo'y papuputuin ko gaya ng niebe. Sa Isaiah yan, di ba? Walang kapatawaran, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang hindi niya mapapatawad yung mga taong may kasalanan na pero hindi humihingi ng kapatawaran. Paano mong patatawarin? Hindi naman nangihingi ng kapatawaran, di ba? Kaya merong kasalanan talaga na hindi kapatawaran. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng ang sunod mo magkasala sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Kung yun po, kung pagkakasala sa Espiritu Santo ay hindi mo pinagsisihan. Gaya nung nangyari kay Ananias, ito bang pera lang ang pinagbilan? Opo, yan lang po. Ilang beses binanggit ni Peter, ito lang ba talaga? Pinakaamin niya. Nung hindi umamin, ano sabi niya? Nagkasala ka sa Diyos. Hindi tao ang pinagsinungalingan mo. Kung niya, nagkasala ka sa Espiritu Santo, hindi tao ang iyong pinagsinungalingan, kundi Diyos. Ilang beses niyang pinaririkan si Ananias at sa Safira, pero hindi humingi ng recant o humingi ng tamang sagot, kung hindi nag-deny pa ng nag-deny. Kaya hindi napatawad. Kaya sabi niya, ito lang ba talaga? Dahil hindi kayo nagsabi ng totoo, namatay si Ananias at si Safira. Ganon yun. Yung sinasabing walang kasalanan, ayaw ang magkasala sa Espiritu, hindi patatawarin kapag talaga hindi mo talaga pinagsisihan. Kasi ang Bible, brother, tingnan natin yung konteksto kung bakit ganon ang sinasabi ng Biblia. Huwag natin i-interpret in a literal way dahil magiging fundamentalistic tayo. Okay? Jeff Del Rosa, parang ang dami yung tanong. Romel, medyo mahina mic mo. Thank you. Huwag kang mag-alala, brother. Meron na tayong, inintay lang natin mawala yung lockdown. Meron nang nag-donate, hindi ko nasasabihin, na pambili ng B8 microphone, pambili ng microphone condenser, B8 card, binigay niya buong buo, hindi ko sasabihin ang linya. Huwag kayong mag-alala, pag wala ng lockdown, meron nang nagbigay ng pambili. Ayan, maririnig nyo na yung boses ko na kahit na medyo na napipilipit yung dila ako dahil medyo Bisaya po ako, na lumaki ako sa Cebu. Kaya medyo parang nauutal yung boses ko. Naghahalo yung Kapampangan, Bisaya, Tagalog. Ano po? Meron na tayong pambili ng condenser mic at saka B8 na ganon, nasasala sa para sa ating live streaming. Meron na. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Maraming salamat sa tao na yon at sa mga taong patuloy na nagbibigay suporta sa atin. Mabuhay kayong lahat. Meron na tayong pambiling mic. Hinihintay ko lang na mawala yung lockdown at bibili tayo. Hintayin lang natin yung lockdown. Makikita nyo, ipapakita ko rito yung mic. Okay, Joel Serdan. Ask ko lang po, Bro Melchor, na ang Archangel daw ba ay kabilang sa angel? Yes. Yung tinatawag natin choir of angels. Dominion, Archangel, Seraphim, Cherubim, powers, mga gano'n, no? Mga choirs of angel yan, yung mga yan. Na 12 ba yan, kung di ako nagkakamali? Sa dami na nakakalimutan ko na rin. Pero, yan yung tinatawag na choirs of angels. Yung Seraphim, Cherubim, ayan, okay. Sino nanood dito nung mahal na araw na yung ginagamit natin ng Sabado, yung
nung binanggit na naman yung matutinam luciferum, sasabihin, o kita nyo na, nagwo-worship na naman kay Satanas itong mga Katoliko. Do sa Vatican, ginagamit ng Papa yung matutinam luciferum. O kita mo na. Hindi masama yung salitang Lucifer, dahil ang salitang Lucifer ay bearer of light o light bearer. Tatalakayin natin yan sa susunod. Ano? Okay. God bless Bro Mel, pa-share ng aral, mas lalo po kaming tumitibay sa pagiging Katoliko. Glory to God, Ruby Rubrica. Joaquim Yaya, saan po nanggaling ang prosesyon? Sa Old Testament, brother, Joaquim Yaya, may prosesyon na. Yung Ark of the Covenant, pinoprosesyon yan ng mga Israelita. Kasama si David, may tumutugtog, mayroong awitan, mayroong sayawan. Kaya biblical ang prosesyon, no? Yung si Samuel, per Samuel, basahin mo yon. Yung Ark of the Covenant, prosesyon nila yon. Nung nakita ni Mika na asawa ni David, na anak ni Saul na nagsasayaw, ang sabi niya, ano ba itong si hari kong David na nagsasayaw na ganyan? Anong sabi ng Diyos? Mika, hanggang sa mamatay ka, hindi ka na magkakaanak. Tinawanan niya nung nagpo-process si Haring David, sumasayaw sa harap ng Ark of the Covenant habang tumutugtog ang mga flauta, ang mga cymbals, ang mga harp, habang bitbit ang Ark of the Covenant na pinoprosesyon ng mga Israelita. Tinawanan ni Mika ang Haring David. Anong sabi? Mika, hanggang sa mamatay ka, hindi ka na magkakaanak. May prosesyon sa Old Testament pa dahil pinoprosesyon. Ano ang laman nun? Ark of the Covenant, o yung ng Ark of the Covenant, 10 utos ng Diyos, yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Mga bato yun, di ba? Yung bato, mayroon doon tinatawag nating yung 2 gintong kerubin. Ayan. 2 gintong kerubin pinosisyon, mayroong tapyas na bato, yung tungkod ni Aaron na namulaklak, nandoon. Okay? Kaya may prosesyon. Okay. Ruby Villaris, bro, si Judas po yung ginamit para matupad ang nasa kasulatan. Pero di ba yung kasalanan po niya kung titingnan based sa sin mismo ay unforgivable po dahil sin against Holy Spirit according to the Rex. Unang-una, hindi sins against the Holy Spirit yung nagawa ni Judas. Wala. Dahil si Judas that time ay under possession of Satan. Kapag ang isang tao ay possessed, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi yon sins against the Holy Spirit. See? At nung ito ay mahimasmasan at naganap na naipagkanulan na, nagbalik ang Panginoon. At sabi niya, ang taong iyan ay walang kasalanan, ibinilek niya dahil siya ay litong-lito na nagpakamatay siya. Dahil ang tao na nagpapakamatay ayon sa science o sa mga scientists, wala sa katinuan ang pag-iisip. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sins against the Holy Spirit yon. Ang pinagkasalaan ni Judas ay second person of the Holy Trinity. Tandaan mo si Kristo ay second person of the Holy Trinity. Okay? Ang sino mang magkasala sa anak ng tao ay may kapatawaran. Kanino nagkasala si Judas? Kay Jesus doon sa anak ng tao. Kaya sabi niya, ang ibibigay ng kanyang kaibigan sa kanyang kaibigan ay ialay ang buhay para sa kanyang kaibigan. Si Judas ay tinawag niyang kaibigan. Hindi niya sinabing kaaway. Brother, tingnan mo yung konteksto, brother. Hindi siya sins against the Holy Spirit yun. Walang sinabi doon na sins against the Holy Spirit. Si Seminarian, Bro Rix the Seminarian, hindi sins of the Holy Spirit yung ginawa ni Judas. Dahil si Judas ay under possessed by Satan. Kaya nung nakita ni Jesus na pumasok si Satanas kay Judas, siya pa ang nagbigay ng signal, gawin mo na ang dapat mong gawin. Siya pa ang nag-utos, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kasi parang matupad ang nasasaad sa kasulatan. Beans, friends, sana sa next video mo bro, yung mga nakapunta sa langit na o totoo bang merong nawang nakapunta sa langit. Meron, marami na. Dinala niya nga yung pinuntahan niya doon na inaralan niya sa ilalim ng yung realm of death. At nang siya ay umakyat sa langit, nagdala siya ng maraming pagkabihag at binigyan niya ng mga kaloob. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Di ba? Na nandoon sa harap ng trono ng Diyos at sumisigaw, Panginoon, kailan mo ba hahatulan ang mga taong, di ba? Nakita ni San Juan yun, Mga taong pinatay dahil sa salita ng Diyos. At nakita ko ang mga taong pinatay na nasa trono. Di ba? Tatalakayin natin yan, Ben's friends.
Kate Lopez Noki. Paradise the state of being with the God. Yes, hell is the state of being without the grace of God. Without the grace of God and without, ano pa ang wala doon? Ang wala doon, yung kanyang, yung presence? No. Nandun yung kanyang presence. Ang wala lang doon yung grasya at yung tinatawag natin pagliligtas, wala na dahil yun ang second death natin. Wala doon ang kanyang grace, wala doon ang kanyang pagliligtas na dahil yun ay kasalanan na dapat mo nang pagbayaran. Hindi ka na maliligtas doon. Wala na yung kaligtasan na gusto mong ma-attain doon at wala na rin yung grasya na magpapabanal pa sa'yo. Pero yung presence ng Diyos nando doon, hindi mo nga lang mararamdaman. Yun ang masakit na kaparusahan, na yung presensya ng Diyos ay hindi mo mararamdaman na wala sa iyo ang grasya ng Diyos at wala din yung kaligtasan kung saang lugar ka inilagay ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, maging sa kailaliliwan ng Sheol, nandoon ka. Diba? Nandoon ang presence ni God, but hindi yan mararamdaman ng mga taong nandoon dahil isa yon sa para sa mga taong mas pinili pa ang sumunod sa sarili nilang kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. Wala doon ang grace of God, wala doon ang tinatawag nating salvation of God dahil wala na yon. Yun na ang huling hantungan mo dahil yun na ang pinili mo. Amen. Hindi mo mararamdaman doon ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya. Dahil wala na. Wala na talaga as in. Okay, salamat Kate Lopez Noki. Philip Cesar is watching. Good afternoon, Romel. May napapatanong bakit daw iba-iba ang month ng Lenten season? Lenten, okay. Bakit iba-iba? Ang Lenten season o yung mahal na araw o yung tinatawag nating Holy Week ay nakabase yan sa lunar calendar. Okay. Pero yung mga January 1, December 25, yung mga hindi nagbabago ng petsa, yun ay nakabase sa solar calendar. Tayo ay nakabase sa lunar calendar. Tinitingnan yan kung bilog ba yung buwan, yung mga ganyan. Pero, ang hindi nagbabago sa Lenten season, yung araw, yung Lunes Santo, Miyerkules Santo, hanggang Linggo, hindi yun nagbabago. Pero yung date at petsa nagbabago dahil ang ginagamit ng simbahan ay nakabase sa lunar calendar. Pero yung February 14, November 1, yan ay nakabase sa solar calendar. Okay? Amen? So, napakagandang katanungan. Buti, tinanong mo yan, no? Kaya nagbabago ang ating petsa ng pagdiriwang ng mahal na araw ay dahil ito ay nakabase sa lunar calendar. Hindi nagbabago ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ang nagbabago yung petsa at buwan kung paano ito ipagdiriwang dahil ito ay nakabase sa lunar calendar. Ang daming namang tanong, Joaquin Yaya, bakit Santo Papa ang tawag at bakit nila pinapalitan po ang kanilang pangalan? Unang-una, si Pedro ay hindi naman tunay na pangalan ay Pedro, ito ay Simon. Nung ito ay binigyan ng pangalan ng Diyos, ginawang Peter. Ganon din si Abraham, hindi naman Abraham ang tunay na ninyan. Pinalitan ng Abram lang yan, ginawang Abram. Bakit? Kapag ka ang isang tao ay mayroong tungkulin na dapat ito'y papalitan ng pangalan, di ba? Hindi na hindi na Simon ang itatawag sa iyo kung hindi Pedro na. Dahil binigyan siya ng authority, ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham na, sapagkat ikaw ay magiging ama ng lahat ng bansa. Kapag binabago ang pangalan ng isang tao, ito ay mayroong nakaatang na tungkulin sa kanya na ibinigay ng Diyos ayon sa Biblia yan. Kita mo si Saul, hindi naman Pablo ang pangalan talaga niyan, kung hindi Saul. Naging Pablo nung siya'y tinawag ng Diyos at hinirang na mangangaral para sa Hentil. Napapalitan yung pangalan. Yan, biblical yan. Bakit Santo Papa? Unang-una, sabi nga ganon, ang isang tao ay maging lubusang banal. Sabi doon, no? Nakalimutan ko lang yung talata. Itatapik natin yung bakit Santo Papa, no? Magpakabanal kayo ng lubusan sapagkat ako ay banal. Okay. Papa means father. Papas. No? Father ang ibig sabihin ng Papa.
Sabi niya, si Abraham ay tinawag ding ama. So, ibig sabihin, siya ay ama ng lahat ng mga bansa. Pag sinabing papa, ay sabihin ay father. Sasabihin, huwag kayo magpatawag ng father. Tatalakayin natin yan, yung Santo Papa na yan. Ano? Sige, napakaganda ng tanong mo. No? Ulitin ko, yung Santo Papa na yan, Santo Papa, kaya tinatawag tayo na maging banal tayo. Tinatawag din sila upang maging banal. Karamihan na naging pope natin ay mga banal. Okay? So, palitan yung pangalan dahil sila ay merong gagampanang tungkulin. Yan ay biblical. Si Simon, ginawang Pedro. Si Saul, ginawang Pablo. Okay. Si Jose, ginawang Bernabe. Ha? Sino to? Nakalimutan ko na tong apostol. Tinawag niyang Mar-Aday. Kilala niyo si Mar-Aday? Research na kung sino si Mar-Aday. Ako naman ang magbibigay ng assignment. Ang pangalan, isa to sa pangalan ng mga apostol, tinawag siyang Mar-Aday. Pinalitan din yung pangalan niya. Okay? Jeff Del Ros. Bromel, tanong ko lang, paano tayo nakasiguro na si Mary nasa langit at nangyari ang assumption kahit di mababasa? Ang batayan po natin, di ba, ay yung Revelation, pin crown with the star. Yes. Isa pang batayan, nung unang Corinto 12:1 and the following verse. At mayroon akong isang Kristiyano nakilala na dinala sa ikatlong langit. Hindi ko lang malaman, sabi niya, ito babasahin ko napakaganda. Batayan din na mayroong dinala sa langit. 14 na taon na ang nakararaan. Sabi dito, ito yung basayan ng assumption na tingnan mo. Para sabihin na ito ay hindi imbento ng simbahan, ito ay may matibay na basayan sa Biblia. Basahin natin sa unang Korinto, no? Kung meron kayong Biblia dyan, brothers, basahin natin. Actually, ang dami yung mga katanungan. No? Pag idinugtong to, aabot ito ng maraming mga oras sa pagda-download ulit. Papasama natin to dun sa sa ating unang YouTube channel. Sheila Cortez na dapat wag daw ilalagay sa kid, dapat dalaw sa para lumabas yung mga katanungan nyo doon. Salamat sa nagbigay ng tip na gano'n ang gagawin natin. Okay. Basahin natin sa Corinto chapter 12. Buksan nyo, isang batayan 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 12. Sabi dito, chapter 12, verse 2 and the following verse. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At tulad ng sinabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Nakaririnig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ng sinumang. Isang Kristiyano dinala sa paraiso o sa ikatlong langit. Sino to? Sino tong Kristiyano na to? Di ba walang minention? Ang Kristiyano ay mga tagasunod ni Kristo doon sa tinawag na Kristiyano, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo doon sa Antioquia, unang Korinto 11:26. Ang sino mang tagasunod ni Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Ang unang follower o tagasunod o tumanggap kay Kristo ay ang kanyang ina. Ang sabi niya, be done according to your word. Sa tingin mo, walang kakayahan yung anak na dalhin ang nanay sa kanyang piling? Di ba? Sino Kristiyano to? 14 na taon na ang nakararaan. Dinala sa ikatlong langit, katawan o kaluluwa. Sabi niya, hindi ko alam kung pangitain to o totoo. Kaya meron tayong paniniwala na assumption. Yun ang sagot ko. Hindi lang dun sa unang, sa Revelation chapter 12:1 and hanggang 5. Okay. Eric S. Bartolome, salamat Bromel at ginamit mo ang wisdom mo sa tamang paraan. Di tulad ng iba dyan, binibigyan ng konting kaalaman sa Biblia ay nagtayo ng sariling kulto. Salute to you, yes, glory to God. Yan ang hindi ko pwedeng gawin. Actually, maraming nag-uudyok sa akin mga pastor na magtayo kami ng sarili. Sabi ko, pastor, sa'yo na lang yan. Huwag mo na akong isama sa kalokohan nyo. Okay. Sheila Cortez, blinded pa rin
ba ang mga Diyos at hindi pa rin natanggap ni Jesus kahit sa kanila yung binigay ang maganda? Hindi lahat, sister, no? Sheila Cortez. Marami nang naniniwala at marami rin mga Hudyo Christian that time na na-convert ng mga apostol. Hanggang ngayon, mayroon dong mga Hudyo rin na Kristiyano sa religion. Hindi lahat, no? Hindi lahat. Okay. Kate Lopez Noki replying to Joaquin Yaya because the Petre ministry is the spiritual father like Paul and Peter. It is not required to change name. Pero naging custom lang at nakasanayan with some theological expression. Correct. Your Terry Vicente, Happy Easter, Romel David Malin, keep safe, of God bless. Salamat, Sir Elio Terry Vicente. Siguro pagkatapos ng lockdown natin, magre-resume na siguro yung ating Hebrew language study, ano? Itong si Sir Eleuterio, kaklasiko to sa Hebrew. Marunong na rin itong sumulat ng Hebrew at marunong na rin niyang bumasa ng Hebrew. No? Salamat sa Diyos. Sana matapos na yung ating lockdown nang makabalik na tayo sa pag-aaral. Sabi kang Hebrew, Sir. Miguel Sagid, bro, pareho po ba ang Temple ni Solomon yung pinagawa sa aklat ni Propeta Haggai? Thank you po. Actually, ilang beses na nagiba yan, no? Kasi actually, itong Temple of Solomon, dapat kasama rito yung mga Samaritana. Pero ayaw nilang tanggapin yung mga Samaritana. Ang mga Samaritana na ay may mga dugong Hudyo rin. Ayaw isama ng mga purong Hudyo sa pagpagawa ng temple itong mga Samaritana sa paggawa ng temple ni Solomon. Kaya humiwalay ito na nagtayo ng kanilang sariling temple din sa Mount Moriah. Meron din temple doon yung mga Samaritano. Pero sinasamba rin nila si Yahweh ron. Pero hindi sila purong Hudyo. Kaya nga Samaritano ang tawag. Kung baga meron na silang nasalina na sila ng ibang lahi. Kaya tinawag na silang Samaritano. No? Pero mga Hudyo rin yan. Okay. Yung temple ni Solomon sa Haggai, actually, yung sinasabi kong temple ni Solomon, yung syudad na nakaukit sa bato, yun yung Petra na sinasabi ni no? Yung Petra na inukit sa bato, yung makikita mo sa palabas na Indiana Jones. Yun yung sinasabing Petra, hindi yung templo ni Solomon. Ang templo ni Solomon, yung nando doon na nananatili, doon, yung Wailing Wall na lang sa Jerusalem na gumaganon yung mga Hudyo. Yun na lang ang nalabi sa Temple of Jerusalem. No? Yung Temple of Jerusalem, yun na lang ang nalabi. Yung Wailing Wall na tinatawag, yun na lang ang nalabi. Okay? Joaquin Yaya, totoo po ba ang kaibala ng... Yes! May mga kabalis, ang tawag sa kanila, kabalis. Totoo yun. May mga kabalis sila. Actually, yung ibang mga aral ng mga Jewish, na mga Judaism, galing sa kabalis yun. Totoo yun. Joaquin Yaya, totoo yun, yes. Justin Ramos Samaniego, Boromel, tanong lang po, nung pinanganak po si Jesus, ba't wala na po si Jose? Ha? Nung pinanganak, 12 taon si Jose, binabanggit, 12 taon si Jose, 12 taon si Jesus, nung ito ay binanggit na kasama niya si Jose na kanyang foster father doon sa nung nakita niya sa temple na nagpaiwan sila, di ba, during that time na naiwan sa temple ang kanyang anak na si Jesus, na kasama pa rin doon si San Jose. Binalikan nila si Jesus doon 12. So kailan daw namatay, dadagdagan kailan namatay si Jose, no? Hindi na binanggit after ng 12 years old si Jesus. Hindi na binanggit si Jose, no? Wala nang nala sa kasulatan. Pero ayon sa early Christian tradition, si Jose ay namatay at binawian ng buhay bago ang ministeryo ni Jesus. Bago siya magminister, bago siya mangaral, namatay na ang kanyang foster father. Pansinin niyo sa wedding feast of Cana, nanay na lang niya at mga alagad niya ang kasama. Ibig sabihin, namaya pa na ang kanyang butihing foster father, ano? Yung 12 years old lang, doon lang binanggit, nakasama siya ng kanyang ina at ama na natagpuan sa temple. Pero that time, wala nang binanggit na mention kay Jose. Pero ayon sa early Christian tradition, bago mag-ministry si Jesus, namatay na ang kanyang butihing foster father. Pansinin niyo sa wedding feast of Cana, hindi na binanggit ang pangalan ng kanyang foster father na si San Jose. Ano pa? I mean po, nung lumaki po si Jesus, wala na po si Jose. Yes, gaya na yan. Sinagot ko na, no? Justin Ramos Samaniego. Asti Sarmiento is watching. Kit Lopez, parang ang dami niyang tanong, Anong oras? Ark of Covenant contains mana. Yes, Christ. Yan, ganun din si Mama Mary. That is the parallelism between the Ark of the New Covenant and the Old Covenant. Tatalakayin natin yan, no? Na kung ang Ark of the Old Covenant ay contain ng mana, o yung bread from heaven, ang Ark of the New Covenant, ang mahal na birhen, ay content din ng mana. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. I am the bread came from heaven.
Pakinggan mo yung parallelism between the Ark of the Old Covenant and the Ark of the New Covenant, the Mary. Pansinin natin yung mga content na ganyan. Sakto din sa mahal na Birhen. Kung ang Ark of the Covenant, mayroong lagay na kautusan ng Diyos, si Kristo ang kasulatan at kautusan ng Diyos na nagpapaliwanag. No? Tingnan natin yung maganda yung Kate Lopez. Okay. Salamat. No? Adrian Patangi. Siya po yung okay. 9 of Fire of Enrollment. Yan, Serafin, Kerubin, Thrones. Okay, salamat. Okay. Okay. And Etnanier, Lodi, Bro Melchor, good PM. Thanks for the live. Tanong lang po tungkol sa Sabbath day na Saturday daw. Nakalinya yung ating topic na yan, bro, no? Daw at hindi Sunday para sa mga Christian thing. Sa mga Sabbath, na nagdiriwang naman, sa mga Hudyo yun, hindi naman tayo Hudyo. Tayo ay mga Kristiyano. Pansinin mo, yung kung gusto mong makita, dalawang Sabbath ang binabanggit doon sa nung unang linggo ng araw ng madilim-dilim pa ng unang araw ng San Linggo. Enton Sabaton, then Sabaton, dalawang Sabat yung binabanggit doon sa wikang Grego. Basahin mo yung sa John. Enton Sabaton, bumanggit pa ng isang Sabaton. Di ba? Pansinin mo yan. Ayan. Tatalakayin natin yan. Napakaganda ng tanong mo yan. No? Nakalinya yan, brother. Relax lang. Ang Sabat ay para lamang na Sabado sa mga Hudyo. Dahil during that time, ito ay binarol nila doon sa Babylonian. Paliliwanag natin yan. Baka ikaw ay nagsasabat ng Sabado, hindi ka Kristiyano. Ikaw ay Hudyo. Sa mga Hudyo ang Saturday. Di ba? Kaya lang itong mga kapatid natin kay Kristo naman sa Batista, pinipili nila na Saturday is Sabbath. Totoo naman, wala naman tayong tutuloy. Sa mga Hudyo, hindi naman tayo Hudyo. We are all Christian, follower of Christ, not the follower of Judaism. Ang nagpa-follow sa Sabbath na Saturday ay mga miyembro ng religious na Judaism. Ang nagpa-follow sa Sunday, Kiefer, ay mga follower ni Christ. Okay. Yan ang sagot ka. Alde Bregoli, spiritual father yun, brother. Hindi literal na papa, pakisabi sa nagtatanong. Yes, spiritual father naman talaga yun. Hindi yan literal na biological father. Sabi nga sa Philemon, chapter 1, verse 10, Onesimus, habang ako'y nakakulong, ako ay I am become your spiritual father in Christ. Philemon, chapter 1, verse 10, sa Good News Bible Translation. I am become your spiritual father in Christ. Yes, correct. Okay. Philemon chapter 1 verse 10. Alde Bregoli, San Francisco. Bro, anong masasabi mga taong nagsasabi na pinakita daw ng Diyos ang heaven at hell? Possible ba yan? Wala namang problema. Pero unang-una, ang simbahan hindi basta-basta nagpapapaniwala sa ganon. Kahit ako, pwede ko rin sabihin na, ay, nakapunta ako sa impyerno, nakapunta ako sa ganon. Di ba? Pero meron tayong mga mystic na saints na talagang dinala ng Diyos na doon sa lugar na yon, pinakita sa kanila. May mga mystic tayo doon, no? Ang tawag doon mystic. Meron tayong sa Catholic Church na, no? So ang dami yung mga katanungan, brothers and sisters. Isa na lang, last na, no? Bromel, sabi ng isang pari na kaya daw tayo pinarurusahan ngayon ay dahil sa Pakamama statue. Can you please enlighten us? Una-una, ano pinalaman ng Pakamama doon sa COVID-19? Bakit? Saan ba galing yung Pakamama na yan? Sa ba? Sa China? Di ba hindi? That is the opinion of the priest. Hindi yan opinion ng simbahan at hindi turo ng simbahan yan. That is, mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Ang COVID-19 ay hindi parusa ng Diyos. Ito ay will o kagustuhan ng tao, kaya ito nagkaroon ng COVID-19. Kagustuhan ito ng tao, ginawa ito ng tao, at hindi ito mismo Diyos ang nagbigay. Di ba? Kung ito ay hindi kagustuhan ng tao na ito ay mag-exist, hindi lilitaw ang COVID-19. Choose ng tao yan. Kaya lumitaw yung COVID-19. At hindi yan parusa ng Diyos. Parusa yan ng tao sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang free will, choose niya na pinili niya yan. Kaya nagkaroon. Kaya yan ay lumaganap. Dahil hindi yan parusa ng Diyos. Dahil yan ang will ng tao at siya mismo dapat ang magdusa. Pero anong ginagawa natin? Ayun, nung tayo na yung nagdudusa, tumatawag na tayo sa Diyos. No? Hindi parusa ng Diyos. Hindi parusa ng Diyos ang virus na yan o yung mga pangyayari ngayon sa atin, no? Hindi yan official statement ng simbahan about Pakamama. Actually, yung Pakamama na yon, bakit ginamit yon?
ng Santo Papa na hindi yan wino-worship para ipakita na mayroong tunay na Amazon, Our Lady of the Amazon. Sino? Ang mahal na Birhen Maria. Di ba? That is the parallelism between the Pachamama and the Our Lady of Amazon, kundi ang mahal na Birhen Maria. Kaya nung pinapunta ito o pinuntahan ito o nung ito ay nandoon ba yan sa Vatican, yung Pachamama, hindi naman ibig sabihin na nag-worship ang ating Santo Papa doon sa statue. Kung hindi, to revere. Iginalang ng Santo Papa ang paniniwala ng mga Amazonian tribe doon sa kanilang Pachamama. Hindi nila ito pinagtabo yan, bagkus in-explain nila yung Pachamama, ganyan-ganyan. Kaya nga mayroon silang binigay na Our Lady of the Amazon. Ano? Ganun po dapat, no? Hindi naman siguro ganun ang nasa isipan ng pare na kaya maraming salot ay dahil sa no. Ang yung COVID-19 na yan ay choose siya ng tao, gawa ng tao yan. Dahil ang Diyos kailanman ayaw niya ang kanyang mga anak ay parurusan at sasaktan niya. Tayo ay nilikang kalarawan ng Diyos. Kaya lumitaw ang COVID-19, chosen niya ng tao, kagustuhan ng tao yan. Kaya yung lumitaw at kumalat, hindi yan sa Diyos, kundi yan ay kagustuhan ng tao. Kaya nagkaganyan ang ating buong mundo. Yan po ang sagot ko. Philip Cesar, bro, pakitaas yung basa, may magko-correct sa'yo. Sige, sinong magko-correct? Ano yung correct ni Ging? Ano yan? Ging, okay, correction is needed but not insulted. Ano yung babasahin natin doon? Ano mo nga rito? Wala na ako nakitang Ging eh. Ano yung correction ni Ging? Ging, correction is needed but not insulted. Okay. I accept your correction if I'm wrong. Sige. Ano yon? Ging, where are you, Ging? Ano yon? Ano yung ang correction? Philip Herrera, bro, pakitaas yung basa. May nag-correct sa'yo si Ging. Okay, Ging, correction is needed but not insulted. So, ano yung i-correct mo? Tatanggapin natin. Kung mali si Brother Mel, ako'y tao rin na kagaya nyo na nagkakamali. Correction is needed but not insulted. Ano yung correct mo, Ging, bago tayo magtapos? Dahil napakahaba na nito. Pag ito ay nilagay ni si Brother Ryan Paayas doon sa ating YouTube na hahaba, no? Idudugtong natin to, yung question and answer portion. So, alam ko na ang gagawin ko para lumitaw yung question and answer. Ano yung correction ni Ging? Naghihintay ako, Brother Philip Cesar. No? Pakilatag mo na lang dito kung ano yung correction ni Ging. Wala, hindi ko makita eh. Salamat, Ging, kung ano man ang magiging correction mo at ako'y sasang-ayon kung talagang mali yung iyong pag-correct sa akin, di ba? Gaya ng sinabi ko, Ging, correction is needed but not insulted. Wala akong nabasang Ging eh. Sino ba yung Ging na yon? Wala. Ayan, nag-backread ako. Wala akong nakitang Ging. Saan na yon? Wala akong Ging na nababasa rito. Sino ba yung Ging na sinasabi ni Brother Cesar na mayroon daw i-correct sa atin? No? So, wala akong nakitang Ging dito, bro. Sinong Ging yon? So, Brother Cesar. So, wala, Joaquim Yaya, si Pedro at Abraham, Diyos nagbigay sa kanila ng pangalan. Yung Santa Papa, siya namili, Ging. Siya namili yung Santa Papa. Wala namang problema rin kung siya yung namili. Di ba? At saka paano ang Diyos na magbibigay doon? Nasa langit na yung Diyos. Di ba? Wala namang problema. Kagaya halimbawa, Pope Francis ang pinili niya. Dahil si Pope Francis ay kanyang, yung tinatawag nating idol ni Saint, idol ni Pope Francis, si Mario Bergoglio, si Saint Francis. Kaya ginamit niya ang pangalang Francis. Dahil devoto siya nito, idol niya ito. Kaya ginamit niya, walang problema yun. Kagaya kita mo si Pope John Paul II. Bakit pinili niya yung Pope John Paul II? Kasi yung Pope John Paul I na namatay ay magkaibigan sila. Kaya ginamit niya yung salitang Pope John Paul II. No? Yan. Wala namang problema ron. Di ba? Wala namang problema. Nasa kanila kung sino. Halimbawa, kaya nga merong Alexander I, Alexander II, Alexander III, Alexander. Sila ang pumipili. Free will nila mag-choose kung ano ang gusto nilang gawing pangalan na kanilang gagamitin bilang mahalal na papa. Free will nila yun. Kung halimbawa lang example. O halimbawa, si Cardinal Tagle naging
Papa, mamimili siya kung anong gusto niya. O kung gusto niya magpatuloy ng John Paul III, walang problema. Choose niya yun eh. Walang problema ron. Salamat. So, wala na. Ingat, Justin Ramos sa Maniego. Bromel, salamat. Philip, hindi ko na makita. Ging Freaks, yun bro. Ay, wala. Ano yan? Ibang sekta yan. Si Ging Freaks yan. Alagad yan. Kampo niya ni Bess. Okay lang. Mas maganda nga. Lumitaw dito eh. Para mas maganda yung talakayan natin. Ano? Sila yung mga magtatanong, no? Alagad kampo niya ni, ni Brother L. No? Maraming salamat, no? Ayaw mo, baka pag nawala na yung lockdown, makikita nyo na yung mic. May nagbigay na, nag-volunteer na, bro, bili mo to ng mic. Hindi ko na i-mention ng name. Maraming salamat sa mga nagpo-provide ng atin. Ako naman ang nagpo-provide ng mga kortina. May mga kortina rito. Yung ibang ginagamit ko ay mantle ng lamesa yun. Kaya medyo colorful or no? At least na paano, mas maganda yung ating view. No? Maraming salamat. Sa kabila ng ganito lang yung ating YouTube channel, sinusuportahan niyo. Sa kabila ng ating ganito lang ating Facebook, sinusuportahan niyo. Maraming salamat sa inyo, no? Hanggang sa muli sa ating pagkikita, ipagdasal natin yung mga biktima ng COVID-19, yung mga frontliners, mga doktor, nurse, etc. na nakikipaglaban sa kaaway na hindi nakikita. Ipagdasal natin ang mga tunay na bayani, tunay na hero of faith, na hindi natatakot, mahawahan, bagkus sumusunod sila sa kanilang tungkulin na inatang sa kanilang Panginoon para to pa rin iyon. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muli, no? Sa susunod na talakayan, makita-kita tayo sa YouTube channel. So, alam ko nang gagawin ko para lumitaw ito, yung daw pala no? Basta lang nakikita ko live, pinindot ko, nag-live na. Yung pala, magchuchus pa roon, no? Maraming salamat sa YouTube channel at tayo ay mayroon ng pagkakataon na doon mag-live. Muli, maraming salamat sa mga taga-subaybay ng ating In Defense of the Truth page at In Defense of the Truth YouTube channel. Ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing sumainyo ang katotohanan hanggang sa muli nating pagkikita. Nawa, gabayan tayo ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay at sa pagtakbo ng maraming panahon na ang krisis na kinakaharap ng ating mundo ay mawala na. Itong araw na ito na muling pagkabuhay ng ating Panginoon, the resurrection of our Lord, tanda na ang pagtatagumpay ay atin ng kamtin sapagkat ang sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya yung COVID-19 na yan, wala yan sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuhay kayong lahat. God bless us sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating page at YouTube channel. God bless.